Gumugulong na ang preliminary investigation ng Justice Department sa reklamong qualified trafficking in persons na isinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 17 iba pa. Ang iba pang detalye sa pampagising na balita ni Ian Suyu. Gumugulong na ang preliminary investigation ng Justice Department sa reklamong qualified trafficking in persons na isinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go at 17 iba pa. Para sa legal counsel ni Go na si Attorney Alex Avisado Jr., mahina ang ebidensya laban sa kanyang kliyente. Pero sagot naman ni PAOK spokesperson Winston Casio, any defense lawyer would say that, as we in the government would say that we have a strong case against her. I would defer to the panel of preliminary investigation prosecutors to ascertain kung mahina o malakas. Sila po makakaalam doon. Hindi si defense, hindi si prosecution. Dagdag ni Casio, hindi maaaring maging state witness si Go sa investigasyon laban sa iligal na operasyon ng mga pogo. Makokonsidera lamang daw ito kung may maituturong mas mataas na opisyal ng iligal na pogo ang alkalde. Any state witness for that matter would have to be the least guilty in the entire conspiratorial chain in the commission of the crime. So we wouldn't be open to that discussion until and unless we get higher on the food chain in relation to the crime that this group has committed. Ayon kay Casio, may 3 individual silang tinitignan na mas mataas kay Go. Gaya ng alkalde, konektado rin daw ang mga nasabing individual sa mga pogo hub sa Porac at Bamban. Pero di muna nila papangalanan ng mga nasabing individual. Giit naman ng isa pang abogado ni Go na si Attorney Stephen David, kailanman ay hindi ipinahiwatig ng alkalde ang kagustuhan niyang maging state witness. Yan ay dahil naninindigan umano si Go na hindi siya sangkot sa anumang iligal na operasyon ng mga pogo. Samantala, naniniwala ang PAOK na nararapat ding suspendihin ng ibang alkalde ng mga lugar na mayroong iligal na operasyon ng pogo. Nasa 42 lamang kasi ang mga legal na pogo ayon sa PAGCOR. Sa aming mga reports na nakukuha, they're all over the country, Luzon, Visayas, and Mindanao. Considering that only 42 are legal, legitimate, 41 are in Metro Manila, and 1 is in Kawit, Cavite. Sa gitna ng investigasyon laban sa iligal na pogo, nakatatanggap umano ng mga death threat ang mga tauhan ng PAOK. Handa naman daw ang kapulisan na magbigay ng seguridad para sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5.